Paranormal stories o urban legend stories. Mga kwentong paranormal. With Cebu Paranormal Group. Ang kwentong paranormal ay hindi sa anumang paraan nangangahulugan siraan ang mga ari-arian o mga lugar na nabangit sa artikulong ito. Ang layunin sa content na ito ay magsalaysay ng mga lumang klasiko at mga urban legend stories. Sa content natin ngayon, ay kwentuhan natin ang mga hiwaga sa mga diwatang sina Maria Cacao, Maria Tangan, Maria Makiling, Maria Sinukuan, at ang aswang na si Maria Labo. But before we start, please support my channel. Please like, share, and comment. And most of all, please subscribe and follow. Maria Cacao, Maria Tangan, Maria Makiling. Maria Makiling. Si Maria Makiling ay isang diwata o anito sa mitolohiya ng Pilipinas na naugnay sa bundok Makiling sa Laguna, Pilipinas. Siya ang pinakakilalang diwata sa mitolohiya ng Pilipinas at pinarangalan noong prekolonyal na Pilipinas bilang isang diyosa. Nakilala bilang Dayang Masalanta o Dian Masalanta na pumipigil sa mga delubyo, bagyo at lindol. Si Maria Makiling ang espiritong tagapag-alaga ng bundok na responsable sa pag-iingat sa kasaganaan nito at sa makatuwid ay isang tagapagpala para sa mga taong bayan na umaasa sa mga yaman ng bundok bilang karagdagan sa pagiging isang tagapag-alaga ng bundok. Ang iba pang mga tradisyon ay iniugnay ang Laguna de Bay at ang mga isda na nahuli dito ay kanyang nasasakupan. Ipinadala siya ni Bathal upang tulungan ang mga naninirahan sa rehiyon sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang bundok Makiling ay iniulat na salamin sa isang babae o si Maria Makiling. Dahil ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay nailalarawan bilang tumpak mula sa ilang mga pananaw. Walang partikular na lugar. Ang mukha at dalawang dibdib ni Maria ay sinasabing kinakatawan ng maraming taluktok ng bundok, habang ang kanyang buhok ay bumagsak sa isang banayad na libis palayo sa kanyang katawan. Pinagmulan sa kwento, hindi malinaw ang alamat kung ang espiritong ito ay ipinangalan sa bundok o ang bundok ay ipinangalan sa kanya. Ang ebolusyon ng pangalang Maria Makiling, gayunpaman, ay nagpapakita ng ilang mga pahiwati. Naniniwala si Professor Grace Odal ng Universidad ng Pilipinas na mayroong makabuluhang ugnayan sa pagitan ni Maria Makiling at ng mitolohiya na babae na Sibay, kung kanino ang bayan ng Bay at ang lawa ng Laguna de Bay ay pinangalanan nang ang lawa ay naugnay din sa kalapit na bundok. Ang karaniwang paglalarawan sa kanya ay naging binibini ng bundok, makiling, baluktot o binaluktot. Kung tungkol sa salitang makiling, napag-alaman na ang bundok ay tumataas mula sa Laguna de Bay sa isang masungit na tuktok at nasira sa hindi regular na mga burol sa timog. Kaya nakahilig o hindi pantay ang salitang Tagalog para sa nakahilig o ang uneven ay makiling. Ito ay tumutugma sa karaniwang paniniwala na ang bundok ay kahawig ng isang nakahiga na babae mula sa ilang mga anggulo. Hitsura. Medyo pare-pareho ang mga paglalarawan ni Maria Makiling. Siya ay kaakit-akit, isang kabataang babae na hindi tumatanda. Sinabi ni Lanuza na mayroon siyang magaan na balat ng oliba, mahabang kumikinang na itim na buhok, at kumikislap na mga mata. Ang kayamanan at kalmado ng mahiwagang bundok ay naisip na angkop sa sariling pagkatao ni Maria Makiling. Si Maria Cacao o Maria Tangan ay ang diwata o Diyos ng bundok na nakaugnay sa bundok ng Lantoy sa bayan ng Argao, Cebu. Ang kwento ng Diyosa ng bundok
ay laganap sa mitolohiya ng Pilipinas. Kasama sina Maria Makiling ng Los Baños at Maria Sinukuan ng Bundok Arayat. Ang orihinal na pangalan ni Maria Cacao ay hindi alam dahil hindi ito naidokumento. Hanggang sa binago ng mga Espanyol ang kanyang pangalan sa pagtatangkang i-convert ang mga katutubo sa Katolisismo. Idinagdag ng mga Espanyol ang terminong Maria upang gawing Katoliko ang kanyang mga hangarin. Napalawakin ang pamumuno ng mga Espanyol sa Katimugang Cebu. Tulad ni Maria Makiling at Maria Sinukuan, ipinapalagay na ang mitolohiya ni Maria Cacao ay naroroon na bago dumating ang mga Espanyol. May isip din na ang mitolohiya ay naimpluwensyahan ni Magwayen, ang Bisaya na diyosa ng dagat at kamatayan, dahil sila ay may iba't ibang katangian, tulad ng pagiging nakasakay sa isang daluyan ng tubig at pagiging babaeng Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga tao ng kasaganaan. Ang pangunahing anyo ng alamat ng Maria Cacao ay sa tuwing bumubuhos ang ulan sa ilog na nagmumula sa bundok Lantoy o nasira ang isang tulay, ay senyales na si Maria Cacao at ang kanyang asawang si Mangaw ay naglakbay sa ilog gamit ang kanilang gintong barko upang maaari nilang i-export ang kanilang mga pananim o maglakbay sa ilog pabalik. Siya raw ay nakatira sa loob ng isang kuweba sa bundok at ang mga halamang kakao sa labas nito ay ang kanyang taniman. Ang isang modernong bersyon ng salaysay ay ang pagsasanib nito sa isa pang tanyag na tema ng mitolohiyang Pilipino. Ayon sa mga bagong alamat, ang mga nangungutang na hindi nababayaran ang kanilang mga utang sa Diyosa ay mahaharap sa matinding epekto kapag dumating ang bangka ni Maria Cacao upang ihatid ang kanilang mga kaluluwa sa kabilang mundo. Ang isang partikular na kwento ng bagong elementong ito ay iniulat sa Cagayan de Oro pagkatapos ng bagyong Sendong, Tropical Storm Washi, nang may naiulat na nakitang isang bangka na may kasamang babae sa timon na naglalakbay sa tabi ng ilog at nag-aalok na sumakay. Ang kwentong ito ay sinamahan ng isang babala na huwag tumanggap ng mga imbitasyon na sumakay sa bangka dahil ang babae ay di umano si Maria Cacao, Maria Tangan, nangungulikta ng mga kaluluwa para sa susunod na mundo. Sa aming bayan sa Balamban, Cebu, ay pinaniwalaang ang Combado Bridge ay isa sa mga rota ni Maria Cacao o Maria Tangan. At sa tuwing Biyernes Santo, dadaan dito ang kanyang barkong ginto patungo sa Negros Island, base sa mga kwento ng mga nakatatanda. At dito muna tatapusin natin ang kwentohang ito. Abangan ang part 2 sa kwentohang ito. At kung ngayon ka lang napadaan sa channel ko, I welcome kayo dito. Please don't forget to subscribe and follow. Please like, share at comment mo lang ang inyong mga kwentong kababalaghan o paranormal stories. This is Kwentong Paranormal with Cebu Paranormal Group. Maraming salamat po.